Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte, hindi niya napapabayaan ang kanyang trabaho sa Office of the Vice President kahit nasa labas siya ng Pilipinas. Ani VP Sara na bilang bise ay tungkulin niya rin na maibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sarili nitong bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Bagamat nasa The Hague, Netherlands, hindi apektado ayon kay Vice President Sara Duterte ang kanyang trabaho bilang ikalawang pinakamataas na opisyal sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ani VP Sara ang pagserbisyo ng Office of the Vice President para sa mga Pilipino. Pero binigyang diin niya na bilang pangalawang Pangulo, may tungkulin din siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang Pilipino na kasalukuyan ay nakakulong sa International Criminal Court o ICC Detention Center. Huwag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko nakakalimutan ang aking trabaho diyan sa Office of the Vice President. Bilang bise, marami aniya siyang inaasikasong trabaho sa Pilipinas at maging sa the Netherlands. Pero tiniyak niya na kaya naman niyang mag-multitask at ibalanse ng sabay ang lahat. Sa kasalukuyan, inaasikaso ni VP Sara ang pagbuo sa defense team ng kanyang ama para sa muli nitong pagharap sa ICC. Kinukonsidera ng bise ang pag-apply ng court funding para sa pagkuha ng mga legal counsel ni dating Pangulong Duterte. Magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado. Pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Patuloy aniya siyang nakikipag-usap sa iba pang mga abogado na magiging bahagi ng depensa ng dating Pangulo na pangungunahan ni British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel. Nitong Huwebes, dumalo si VP Sara sa Senate investigation kaugnay sa iligal na pag-aresto ng kanyang ama. Dito naglabas siya ng matatapang na pahayag laban sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Naniniwalang bise na malaki ang pananagutan ng AFP sa dati nitong Commander-in-Chief. Sa tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are kumbaga icons ng ating bansa and they're very important individuals para sa isang bansa. Pero kung pagbabasehan ani ang sagot ng kalihim ng Department of National Defense sa pagdinig ay imposibleng papanagutin ang AFP. Sa posibilidad naman na maibalik ng gobyerno si dating Pangulo Duterte sa Pilipinas, ito ang naging sagot ni VP Sara. But clearly from the answers of Secretary of the Department of Justice kanina, I don't think they will make moves in taking back or bringing the former president home. So hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. And he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magme-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And he needs to go back home because he needs to serve the people of Davao City. Ibinahagi naman ni VP Sara na halos araw-araw niyang nadadalaw ang kanyang ama sa loob ng detention center. Tiniyak ng bise na nasa maayos na kalagayan si dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.